paglulunsad ng panibagong feature ng eGov app at iba pang updates, ating alamin kasama si Undersecretary David Almirol Jr. ng Department of Information and Communications Technology. Yusek Almirol, magandang tanghali po. Magandang tanghali. Yusek, mula po sa digitalization effort ng pamahalaan, ano po itong bagong feature na inilunsad ng eGov app at gaano po kalaking tulong ito sa mga Pilipino? Yung bagong feature ng ating eGov app ay ito yung ating Presidential Action Center. No? So ito ay para pagbibigay ng hindi lang serbisyo sa gobyerno, kumbaga dito rin yung mga financial assistance, kasama yung medical assistance. Nandiyan din dito yung ating mga government services, no? Para sa ganun, one-stop shop na siya. Pag pumunta ka sa Presidential Action Center, nandun na lahat-lahat ng mga government services. So para siyang physical one-stop shop. Ang gamit naman ng Super App ay para doon magpa-appoint, magkukuha ka ng iyong appointment para makapasok ka sa Presidential Action Center. Yusek, nabanggit mo po yung bagong feature na inilunsad ng eGov app. Pero ano po ba yung mga pangunahing serbisyo o benepisyo na maaari ma-access gamit ang eGov app? Well, ang Pilipinas, mayroon tayong mahigit 1,000 no, na government services, no, kalat-kalat na website, napakaraming mobile app at kinakailangan isa-isa kang mag-register. No? Imagine mo, pupunta ka sa website, magpasok ka ng first name, ng last name, ng middle name, mag-submit ka ng ID, mag-submit ka na naman ng mga iba-ibang mga document at paulit-ulit yan. Every time na pumupunta ka sa ibang mga government agency. At kailangan mo pang bumiyahe, pumila at pumunta ka pa sa lugar. Pero ang eGov app, nasa bahay ka lang, imagine mo habang nagkakape ka, pwede ka nang kumuha ng mga government services. Nandiyon na yung national ID mo, nandiyon na yung PhilHealth mo, pag-ibig mo, GSIS mo, at pwede ka rin mag-apply na rin ng trabaho, nandoon na rin ang agrikultura, andun na rin ang turismo, at iba-ibang mga services in one-stop shop. So that's why ang eGov ay isa siyang tinatawag na government super app. Yusek, ano naman po yung mga ahensya ng pamahalaan na kapartner ninyo po sa implementasyon ng bagong feature na ito? Meron tayong 75 initially na government agencies. No? Meron tayong national government agencies na 75. Sa local government naman, meron tayong 900 na local government agency. So, nasa mahigit 1,000 government systems na ang naka-integrate po sa ating eGov super app. Yusek, nabanggit niyo po kanina na may mga bagong feature itong eGov. Pero paano po ba ma-access o magagamit ng publiko itong bagong feature? Kailangan po bang mag-update o kailangan ng bagong registration? Paano po yung magiging proseso nito? Simple lang po yung process. Ang gagawin lang, mag-download lang po gamit ng iOS or Android. The moment na na-download, na magre-register ka lang. Doon sa registration, meron tayong automated identity verification doon gamit ng ating national ID. So the moment na nakapag-register ka na, andun na. Makikita mo na yung mga libu-libong mga government services sa loob ng ating eGov Super App. Yusek, ano po yung mga hakbang na ginawa ng DICT para siguruhin po na ligtas at protektado ang impormasyon ng publiko? Maraming layers ng security ang ating eGov Super App. No? So naglagay tayo ng mga two-factor authentication. And at the same time, hindi po iisang database nito. Kumbaga kanya-kanya pa din ang government agencies na mag-maintain ng kanilang mga sistema at mga databases nila. Example, pag pumasok ka sa loob ng eGov App at nag-click ka ng national ID, ang data wala kay DICT yon, na kay PSA. Pag nag-click ka naman ng pag-ibig, sa pag-ibig naman ang sistema at data. Pag nag-click ka naman ng GSIS o kaya PhilHealth, nasa kanila naman po yung data. So kanya-kanya po ang mga government agencies na magprotekta ng kanya-kanyang mga datos. Ang gamit lang po ng eGov Super App ay para magkaroon ng unified interface sa ating mga mamamayan na hindi na kinakailangan pang paulit-ulit at ang daming mga pinupuntahan na mag-rehistro at mag-submit ng mga iba-ibang mga information. Yusek, maaari niyo po bang ipaliwanag yung process ng pagdulog ng mga kababayan nating may nais i-report o i-reklamo? Isa po sa napakagandang feature ng ating eGov app, yung tinatawag na e-report. So may button po doon na report. Pag nag-report ka doon, pwede ka na pong magsumbong o kung ano po yung mga concern mo. Example, pag ikaw ay nangangailangan ng support meron kang, halimbawa, na-scam ka, pwede ka na pong mag-click ng scam report. Ang makaka-receive niyan ay ating DICT-CICC, no, para rumusponde. Pag ikaw naman ay nakabili ng mga peking products, example, pwede ka rin magreklamo doon. Pumunta ka sa e-commerce complaint.
Pag ikaw naman ay, halimbawa, may women abuse sa mga nagkakaroon ng abuse po sa mga kababaihan, pwede po magreklamo doon. Ang makaka-receive niyan ay yung Philippine Commission on Women. Pag nag-report ka naman ng child abuse, ang makaka-receive naman yan ay yung Commission for the Welfare of Children. Pag nag-report ka naman doon ng red tape, ang ARTA naman ang re-responde. So isa siyang unified one-stop shop sa reporting ng ating mga mamamayan. Yusek, paano naman po makakakuha ng update ang publiko mula sa kanilang idudulog? Gaano po ba kabilis yung response sa paggamit po ng bagong feature na ito? So mga agencies ay may kanya-kanya po silang sistema na binigay natin para po matanggap yung mga kanya-kanyang concern ng mga mamamayan. So naka-decentralize po yan, no? So kapag nag-report halimbawa ng crime, PNP ang re-responde. Nag-report ka ng later on, pag inactivate natin yung fire, makare-responde naman dyan ay ang ating DFP. So, kumbaga, unified ang ating reporting, pero naka-decentralize po yung ating response. Yusek, may iba pa po ba kayong planong features o updates para sa eGov PH app sa mga susunod na buwan? Napo, marami po. Napakadami pong ahensya ang gustong sumanib puwersa po sa ating one-stop shop. No? In fact, isa po dito yung job creation. No? So, meron, kung pupunta ka sa eGov app ngayon, meron na pong e-resume doon. Pwede ka na mag-build ng resume mo. At itong resume na system na ito ay pwede na pong magkaroon ito ng access later on ng ating mga, halimbawa, yung ating mga DMW recruitment agencies, no? Para sa abroad jobs o kaya naman sa mga private entities na nangangailangan ng mga empleyado. So automatic po yun, no? Kapag merong naghahanap halimbawa ng nurse na 5 taon, ang kanyang experience, automatic yan makareceive ng ng mensahe na meron nangangailangan ng isang aplikante. Meron din po tayong turismo, no? So kasalukuyan po ang ating pakikipag-integrate kay Department of Tourism. Napakarami po ng kanilang ginagawa para dumami pa ho yung ating mga turismo dito sa Pilipinas. In fact po, live na rin po yung e-visa natin, no? At ito po ay isang sistema na ginawa ng DFA para yung mga turista o yung mga foreigner na gustong pumasok sa Pilipinas, hindi na po mahihirapan, hindi na pipila sa ating mga consular offices. Kahit nasa bahay na lang sila, they can apply for e-visa. At marami pa ho. Nandyan din po yung agrikultura, nandyan na rin po yung ating e-travel, naka-integrate na rin yan. Nandyan, bago lang po na na-activate. In fact, meron na po tayo pong plano na i-activate na rin yung mga sistema, the like of BIR, SSS at iba pang mga government agencies na mag-integrate po sa ating eGov Super App. Yusek, mensahe nyo na lang po sa mga Pilipino tungkol po sa paggamit ng eGov app at ang kahalagahan po ng digital governance. Opo, niyayahan namin lahat po ng mga kababayan po na mag-download ng eGov PH. Ito po ay isang hakbang ng ating administrasyon na magkaroon po ng one-stop shop. So, ang pangarap po ng ating administrasyon sa guidance po ng ating mahal na Pangulo na magkaroon po ng one-stop shop para hindi na po kinakailangan pumila pa at pumunta pa sa mga respective government agencies para magkaroon po ng one-stop shop services ng ating mga mamamayan. Alright, maraming salamat po sa inyong oras. E-Government Undersecretary David Almirol Jr. ng DICT.